Ang isang batang lalaki na itinalaga sa isang hindi kanais-nais na posisyon bilang isang tagapaglingkod at kasapi ng grupo, siya ay tila pinabayaan ng kanyang mga kasamahan na parabang isang basura lang. Subalit, nagbago ang lahat nang makilala niya sina Yuri at Ursula. Ngayon, ang kanilang layunin ay magkaisa ang lahat ng mga kapatid ni Yuri. Sa pagpapatuloy ng ating episode, nakipagtulungan si Jasper kay Ain upang ibenta ang kanilang mga nakuha galing sa dungeon. Nagbigay siya ng babala kay Ain na maaaring isipin ng iba na hindi tunay ang kanilang mga nakuha, pero dahil kasama niya sila, hindi ito magiging issue. Habang sila ay papasok sa guild, nagsimulang magtsismisan ang mga adventurer sa kanilang paligid na nagsabing, hindi araw-araw makikita mo si Jasper, isang tanyag at mayamang negosyante na naglalakad. Nagagalak ang receptionist sa pagbisita nila at tinanong ang kanilang pangangailangan. Medyo nahihiya si Ain at sinabi niyang narito siya upang magbenta ng mga materyales mula sa dungeon. Sinabi ni Jasper na kapag natapos na ang bentahan, balak niyang bilhin ang mga ito muli. Hiningi ng receptionist ang kanyang ID, at napataas na lang ang kanyang kilay, nang makita na si Ain ay may ranggong F rank lang. Hindi daw dapat sama-sama sa malalakas na halimaw ang mga adventurer na mababa ang ranggo. Kaya nagduda siya at nag-isip na dinaya niya si Jasper. Ang iba pang mga adventurer ay nagsimula ring husgahan siya, nag-aakusa tungkol sa kanyang kahinaan. Walang kibo si Jasper at sinabihan si Ain na ipakita ang kanilang mga nakuha. Ipinakita kaagad ni Ain ang isang emblem at inilagay ang lahat ng mga materyales sa counter. Naging tahimik ang buong guild, lalo na nang makita ang bungo ng immortal na halimaw na naroon. Ngunit sa halip na humanga, maraming naniniwala na ito ay ninakaw lang. Isinara ni Ain ang kanyang kamao at nagsabing ito talaga ang dahilan kung bakit ayaw kong pumunta dito. Bigla, may pumasok na babae at inutusan ang lahat na umalis dahil wala silang kabuluhan. Sinabi niya na ang paghusga sa isang tao na batay sa kanilang ranggo ay isang malaking pagkakamali. Lalong napatigil ang lugar nang malaman ng mga tao kung sino siya. Siya si Megan, ang leader ng guild ng kapital. Lumapit si Megan para masusing tingnan si Ain, na nagdulot ng kaba sa kanya. Nag-aalala siya na baka malaman niyang hindi tunay ang mga matang kanyang nakikita. Samantala, ginamit ng receptionist ang Eye of Truth upang suriin ang mga nakuha, at kinumpirma na ito ay tunay. Ang mga adventurer kanina na nanguhusga ay tila wala nang masabi. Ngumiti si Jasper at ipinapaalala sa lahat na si Ain ay may sapat na kakayahan upang makuha ang mga materyales na kanilang nadala. Agad na humingi ng tawad ang receptionist. Sinabi ni Megan kay Ain na huwag magalit sa kanyang empleyado. Siya daw ang magpaparusa sa babae dahil sa kanyang mabilis na paghusga. Pagkatapos, sinabi niya na, parang ang mga kapalaran ng ilang tao, ay tila naitakda na mula pa sa simula, ngunit ang buhay ay puno ng mga excitement na pangyayari, dahil sa palaging may mga pagbabago. Bumuti ang damdamin ni Ain at tumingala kay Megan at sinabi na masaya siyang makilala ang isang taong tulad niya sa guild. Ngumiti si Megan, hinawakan ng kanyang kwelyo at sinabi, na siya ang klase ng adventurer na nais niyang makasama. Bago sila umalis, bigla siyang nagbabala na malapit na silang magkita muli. Tinigilan muna sila ng receptionist, upang maghintay habang ni-review pa ang mga materyales. Subalit bago iyon, iminungkahi ni Jasper na ipakita niya sa kanila ang mga bagay na nakuha niya mula sa isang secret na dungeon. Dito nagsimula ang pagkanganga ng mga guild, at nagsabing hindi biro ang makatalo ng isang secret dungeon. Biglang naging interesado ang lahat tungkol kay Ain. Ang isa ay hindi makatiis at nagdesisyong umalis at nagtago. Nang maglaon, sa gabing iyon, nag-relax siya sa paliguan upang mapahinga ang kanyang isip. Ayaw niyang maliitin siya, ngunit ayaw din niyang itataas siya. Habang siya ay naaligaw sa kanyang mga iniisip, biglang nagpakita si Yuri sa tabi niya, na nakatingin sa kalangitan, at nabanggit niya kung gaano kaganda ang gabi, na nagbigay sa kanya ng takot. Biglang sumulpot din si Pina mula sa tubig, nang umiti. Pinagtawanan siya nito, sinasabi na tila labis siyang nasasabik na makitang nasa natural na kondisyon ang kanyang kapatid. Nasa paliguan ng mga lalaki si Ain, nang makita si Pina, nagtataka siya kung bakit nasa lugar na iyon siya. Ipinaliwanag ni Pina na ang kalikasan at mga espiritu ay hindi kailangang sumunod sa mga patakaran ng tao. Dumating bigla si Ursula at pinagalitan siya dahil sa maling pagtingin sa kanyang anak na babae. Matapos ang matinding pagod, umalis si Ain sa paliguan, at bigla naman dumating si Kurohemi. Sinabi ni Kurohemi kay Ain na matagal nang hindi siya nakakaranas ng ganito kasaya, kaya magandang desisyon ng iwanan si Pina sa kanyang pangangalaga,
tinanong ni Ain kung si Pina ay katulad ng kanyang anak, at ito ay kinumpirma ni Kurohemi. Ipinaliwanag niya na ang mga tagapag-alaga ay may nilikhang espiritual na dahilan at ang mga ego sa kanilang loob ay naging mga babae, na nagpapahiwatig na siya ay talagang ina ni Pina. Naguguluhan siya, tinanong ni Ain, kung mayroon pa bang ibang mga pares, na katulad nila Yuri at Ursula. Si Kurohime ay nagsabi, na may kabuuang 7, na labis ikinagulat niya. Dahil inisip niyang matagal na itong namatay, inilahad niya ang impormasyon, ngunit sinabi niyang ang espiritual na core ay hindi pa tuluyang nawasak. Sa katunayan, posibleng buhay pa ang unang espiritu, at ito ay si Ekwad na. Ang panganay na kapatid na babae, ay maaaring nasa labas kasama ang kanyang tagapag-alaga, ngunit walang may alam kung nasaan sila. Hindi rin alam ang mga lokasyon ng iba pang mga dungeon na nagtataglay ng mga puno. Sa kabila nito, determinado si Ain na ipagpatuloy ang kanyang paghahanap lalo na't nais niyang tulungan si Yuri na mahanap ang kanyang pamilya. Tinutukoy ni Kurohemi na, sa kabila ng lahat, si Ain ay may kakayahang pag-isahin ang mga tao. Kinabukasan, nakipagkita si Ain kay Jasper upang mangalap ng impormasyon, ngunit nagulat siya nang makita si Mijan sa lugar. May hiniling si Mijan, na si Ain lamang ang makakatalo, ito ay pagpatay sa halimaw na behemoth. Isang makapangyarihang sinaunang nilalang na nilikha ng demonyong si Lord McTurren. Nagtatago ang behemoth, ngunit ngayon ay muling lumitaw at nang aatake sa mga mangangalakal. Nais ni Mijan na ibigay kay Ain ang isang SS rank na mission. Nagbigay babala si Jasper na maaaring hindi makaligtas si Ain, ngunit sa kabila ng panganib, tinanggap ito ni Ain. Humanga si Jasper sa kanyang lakas ng loob, habang tuwang-tuwa si Mijan, na umaasa siya sa isang tao na nagdala sa kanya ng interes. Nakipag-usap si Ursula sa isip, at pinaalala kung gaano na siya nag-improve. Opisyal na ipinagkatiwala ng Guildmaster sa kanya ang misyon. Maya-maya, umalis na si Ain, at naglalakbay sa nakakapagod na init ng disyerto. Mahirap ang paglalakbay, ngunit tiniyak ni Ursula na nasa malapit na ang halimaw na behemoth, ipinaliwanag niya na ito ay isang earth dragon na sumisipsip ng mahika, at kayang gawing nakamamatay ang mga projectile sa hangin na tinatawag na spiral bullet. Nang malaman niyang hindi epektibo ang mahika laban dito, kailangan niyang umasa sa kanyang kakayahan sa espada. Sinabi rin ni Ursula na nagtatago ang behemoth sa ilalim ng buhangin, kapag sikat ang araw, kaya kailangan niyang akitin ito. Ayon sa plano, nagpakawala si Ain ng isang matinding Nova Strike sa lupa, na gumawa ng isang napakalalim na lungga. Ang higanti ay naabala mula sa kanyang pagtulog, at siya ay galit na galit at gustong malaman kung sino ang nangahas na gisingin siya. Ang napakalaking nilalang na ito ay hindi pa nakaranas ng pagkatalo, at dahil siya ay nilikha ng Demon Lord, wala siyang nakikitang dahilan para matakot kay Ain. Bagamat napansin nito na si Ain ay may malakas na kapangyarihan, alam nitong hindi ito sapat laban sa kanya. Tinutukso siya ng dragon, at nagtatanong kung sino ang akala niya upang hamanin siya. Buong loob na nagpakilala si Ain at sinabing naririto siya upang talunin ang higanti. Ipinaalala sa kanya ng dragon na siya ay nilikha ng Demon Lord. Ngumiti lamang si Ain at sinabing baka hindi naman ganoon kalakas ang Demon Lord. Nagpakita ng matinding galit, nagpaulan ang behemoth ng mga spiral bullet sa kanya, ngunit si Ain ay mabilis na nakailag, binawasan ang distansya at sinaksak ang kanyang kaliwang braso, na kasing tigas ng bakal. Ang behemoth ay sumisid sa buhangin upang umatake ng biglaan. Sa akalang siya ay may kalamangan, bigla itong nagtago mula sa ilalim, at iniisip na siya ay panalo. Ang behemoth ay nag-relax nang hindi inaasahang naramdaman ang pagsabog sa loob ng kanyang ulo, na nagdulot sa kanyang pagkawasak. Tumingin ang behemoth kay Ain at sa wakas ay naranasan niya kung ano ang pakiramdam ng pagkatalo. Habang papunta sa kamatayan, nagtanong ito kung paano siya natalo ni Ain. Sa wakas, napagtanto ng dragon na ang taong ito ay hindi pagkain, kundi tunay na makapangyarihan. Ipinaliwanag ni Ain na natalo niya ang behemoth sa pamamagitan ng paghuhulog ng isang ultimate spell sa loob ng kanyang katawan. Habang nag-uusap sila, napatanong si Ain kung napansin pa ba ng behemoth ang illusion na spell na ginamit niya noong una silang nagkita. Ito ay nagpapahiwatig na ang behemoth ay natalo, dahil sa pagmamataas na hindi seryosohin ang sinuman. Ngayon, nauunawaan ang kanyang pagkatalo, at unti-unting gumuho ang katawan ng dragon sa itim na buhangin at nawasak palayo. Sa unang pagkakataon, nararanasan nito ang mga damdamin tulad ng sakit, paghihirap, at higit sa lahat ang pagkatalo. Laging nais ng behemoth na maranasan ang mga emosyon na ito,
Ngunit sa kabila ng katotohanan na nagaganap ito, parang nakakabwisit, lalo na ang bahagi kung saan ang kamatayan ay talagang lumalapit. Napansin ni Ursula si Ayn, tila may kaunting panginginig, at nagtanong kung ano ang nangyari. Inamin niya na kahit na ang dragon ay tiyak na masama, hindi pero niya maiwasang mag-isip, kung ano kaya ang mangyayari kung ito ay pinalaki sa ibang paraan. Same lang kaya ito, at paano kung hindi pa niya nakilala ang puno ng mundo? Wala si Ursula sa tamang kondisyon para sa malalalim na tanong. Kung hindi, sinabi niya na ang behemoth ay dinisenyo sa paraang iyon, at hindi ito mababago kailanman. Matapos iyon, sinabi niya sa layunin na suriin ang mga kakayahan ng halimaw. Nang ginawa niya ito, namangha siya sa kapangyarihan na kanyang natutunan, gaya ng mga spiral bullet na talagang makapangyarihan. Maya-maya, dumating si Pina upang magbigay ng kasiyahan, ngunit ibinibigay niya ang lahat ng credit sa kanyang mga kaibigan, at sinabing, nanalo lamang siya dahil sa kanilang suporta. Pagbalik sa kaharian, nakatanggap si Ayn ng isang di inaasahang imbitasyon upang makilala ang ama ni Claudia. Bago niya ito malaman, pumasok na ang hari sa silid. Sa sandaling makita siya ni Ayn, siya ay labis na nabigla. Yumuko siya ng todo na halos mawalan ng balanse at nagpanik sa harap ng nakakatakot na hari. Ngunit namangha siya dahil ang hari ay talagang napaka-relax na hindi katulad ng kanyang inaasahan. Habang si Ayn ay nagpapahinga ng kaunti, si Claudia naman ay hindi niya pinalampas ang pagkakataon, at inihayag na balak niyang maging pangalawang asawa nito, at niyakap siya, at sinabing hindi niya gustong maiwan, samantalang si Yuri ay sumama na rin. Maliwanag na natutuwa ang hari, at ipinahayag ang kanyang kasiyahan na kasama ang isang importanteng tao. Bilang isang manugang, humanga siya kay Ayn sa pagtalo sa nakakatakot na dragon, at sinabi na si Ayn ay tumutugma sa sinabi ni Claudia, siya ay gwapo, makapangyarihan at mapagpakumbaba. Sa kabila ng kanya mga kahanga-hangang kakayahan, hindi niya itinataas ang kanyang sarili. Ngunit hindi lamang iyon, binanggit din ng hari na nailigtas din ni Ayn si Claudia ilang araw na ang nakalipas. Bilang pagpapakita ng pasasalamat, nakakabaliw ang kanyang ginawa. Yumuko siya sa harap ni Ayn, ganap na naguguluhan ang adventurer, na dali-dali siyang hininga na tumayo, sinabing dahil kay Yuri, siya ay tagumpay na magawa ito. Humanga ang hari sa kababa ang loob ni Ayn, at nagpasalamat din siya kay Yuri. Pagkatapos ay sinabi niya na si Ayn ay magiging isang napakahalagang tao sa hinaharap. Bilang tanda ng pasasalamat, binigyan niya si Ayn ng relo na may nakaukit na royal crest, na nagbibigay sa kanya ng walang limitasyong akses saan man sa kaharian. Samantala, sa mga kalye, hindi mapigilan ng mga tao ang pag-usapan kung paano natalo ni Ayn ang kilalang dambuhalang halimaw. Isa na doon sa mga tao ay si Zoid, habang siya ay naglalakad, sa hindi sinasadya, nakabangga siya ng isang taong nagsasalita tungkol kay Ayn, kaya siya ay nadapa, at galit na galit. Napag-uusapan ng lahat ang tungkol sa dati niyang nagawa. Galit na galit si Zoid at naisip niya na kung pinilit lang niyang manatiling mahinang taga-kolekta ng basura si Ayn, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang tao na tinatawag na si Kidna, at nag-alok na tulungan siya sa kanyang masamang binabalak, at dito nagtapos ang ating episode. Kung nagustuhan nyo ang ating episode ay paki-simpleng like and comment po sa ibaba. Maraming salamat po, at abangan ang susunod pa na mga episode.